Manalangin po tayong lahat. Banal at mahabagin naming Diyos na sa amin ay nagmamahal, sa halip na kami, ang Panginoong Hesus ang kumuha ng kahatulan at sumpa na dapat naming tanggapin dahil sa kasalanan. At hinugasan mo po ang aming mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus. Ginawa mo po kaming iyong mga anak, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagliligtas sa amin na wala kaming anumang ginagawa. Kaya nagpapasalamat po kami at sinusuklian ang iyong kaluwalhatian, Panginoong Diyos, para sa lahat ng biyaya na nagbigay sa amin ng maluwalhating pag-asa na makapasok sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. Ang aming katawan na binili sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus ay sa iyo na, Panginoon, at nabubuhay po kami para lamang sa kalooban at kaluwalhatian mo, Panginoong Diyos, sa nalalabi naming buhay. At sa mga oras na ito, kami po na tinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoong Hesus ay magkakaroon ng panahon na mag-aral ng iyong salita. Salamat po sa pagpapahintulot mo po sa amin sa lahat po ng sitwasyon na makapaglingkod sa iyo, makapag-aral ng iyong mga salita at makapangaral ng Ebanghelyo kahit na nahihirapan po kami sa pagtitipon dahil po sa coronavirus. Gayunpaman, nagpapasalamat po kami dahil naniniwala po kami na iniingatan mo po kami, Panginoon, sa iba't ibang kahirapan at inaakay niyo po kami sa katotohanan. Tinutulungan mo po kami na huwag magapi ng kasalanan. Pakiusap po, ingatan mo po ang aming mga churches sa Korea at ang maraming mga churches sa buong mundo sa katapusan ng panahon. Naway ang mga brothers at sisters ay hindi makilos sa pamamagitan ng pagtayo nila sa iyong salita, Panginoong Diyos, at tulungan mo po sila na makakilos ng ayon sa iyong banal na kalooban at maipangaral nila ang Ebanghelyo. Pakiusap din po, ingatan mo po ang lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo sa mahihirap na sitwasyon. Ito man ay sa pisikal at espiritual na aspeto. Nakikiusap din po kami, tulungan mo po kami na huwag masaktan ng anumang uri ng kapigatian o di kaya'y mga sakit. At kung may ilang mga kapatiran na nagdurusa dahil sa sakit, pakiusap po, pagalingin mo po sila at pahintulutan na magkaroon sila ng pagkakataon na mabuhay para sa iyong kalooban at kaluwalhatian, Panginoong Diyos, sa nalalabi nilang buhay. Pakiusap din po, palakasin mo po ang lahat ng mga pastor sa buong mundo sa pamamagitan ng pagsama sa kanila at pagbibigay sa kanila ng iyong salita, ng iyong karunungan, pag-ibig at higit sa lahat ng iyong kapangyarihan. Nakikiusap din po kami na turuan mo po kami kung ano ang dapat naming gawin at naway maunawaan po namin ang iyong banal na kalooban sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, na nais niyo pong ihayag sa amin, especially sa mga sandaling ito. Turuan niyo po kami kung paano kami mabuhay bilang inyong mga anak sa inyo pong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin sa Ebanghelyo ayon kay Juan, chapter 14. John 14. John chapter 14, verse 23 at verse 24. Verse 23 at 24,
Babasahin ko po. Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking Ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin." Umaasa po tayo na ang COVID-19 ay matatapos na po sa lalong madaling panahon. Ang mga kumpirmadong kaso ay parang nababawasan, pero nadaragdagan po sila uli. Kaya nga nagdurusa tayo sa ating buhay Kristyano at hindi tayo makapangaral ng Ebanghelyo ng malaya at nalilimitahan ang ating pong mga buhay. At ang lahat ng mga tao sa mundo ay nahihirapan din po sa kanilang mga buhay at nagdurusa sa aspetong pinansyal. Inaasahan natin na talagang ang sakunang ito ay sana matatapos na kaagad sa lalong madaling panahon. Nais po natin na wala tayong ganitong uri ng paghihirap, hindi dahil sa nais nating mabuhay ng maayos sa pisikal na buhay, kundi upang magkaroon po tayo ng fellowship kasama ang mga banal ng malaya at upang makapaglingkod sa Panginoon at upang maipangaral ang Ebanghelyo sa mga nawawalang kaluluwa. Kaya labis na ninanais natin na matulungan tayo ng Diyos upang maisakatuparan ang gawain ng pagliligtas upang maraming mga tao ang maligtas sa katapusan ng panahon. Ngayong araw pong ito, nais ko pong magkaroon ng sermon na may pamagat na 4 na elemento ng buhay Kristyano. May 4 na mahalagang elemento o di kaya'y sangkap para sa normal na buhay Kristyano. Maaring alam na po ng iba ang tungkol dito. Ngunit kailangan din po itong malaman ng mga bagong ligtas na Kristyano. Tandaan po natin, walang kabuluhan ng mga ito kung hindi natin ito gagawin kahit na alam na natin ito, especially sa mga unang mga naligtas. Kaya nga, pag-isipan po natin ito. Gaya po ng alam natin ang 4 na elemento ng ating buhay Kristyano, ito po ay ang salita, pananalangin, evangelism at fellowship. Ang fellowship, kasama ang mga naligtas na mga banal, masasabi natin na ang ministeryo o gawain ay kasama din sa fellowship. Dahil marami tayong kailangang gawin para sa Panginoon at para sa church sa fellowship. Ang 4 na ito ay mahalagang elemento ng buhay Kristyano. May mahalagang mga bagay na kailangan upang mabuhay. Kung hindi natin alam ang mga bagay na dapat nating malaman, halimbawa sa pisikal at mental na aspeto sa mundong ito, hindi tayo magiging normal na mga tao. Hindi po ba may ganitong kasabihan? Sabi nila, tunay bang tao ang tao? Tunay na tao ang tao kapag ginagawa niya ang paraan ng pagiging tao. Kaya may 4 na elemento upang mabuhay sa mundo. At ito po ay ang pagkain, pag-aaral, pagtatrabaho, at ang huli ay ang pagmamahal. Kung titignan natin ang kotse po, ito po ay may 4 na gulong. Pero may sasakyan din po na may 3 gulong lamang, ito po yung isang uri ng motorsiklo. Ngunit ang normal na sasakyan, kadalasan po ay may 4 na gulong. At hindi aandar ang isang kotse kung isang gulong ay nawawala. At ang 4 na gulong ay dapat na pong balanse. Minsan kung hindi balanse, nauuga po yung sasakyan.
Ako po simula noong 1975, nagmamaneho na rin po ako ng kotse. Marami na po akong namanehong sasakyan. Minsan, nauuga po ang sasakyan at nagkakaroon ng tunog dahil nga maaaring may problema sa gulong. Kapag may problema gaya ng hindi balanseng gulong, kailangan po talaga nating ayusin ito sapagkat kung hindi, magiging problema po ito. Kung hindi aayusin, pwede pong manganib maging ang buhay natin. Kaya ang 4 na elementong binanggit ko ay mahalaga pong mga bahagi ng ating buhay Kristyano. Kailangan po natin ang 4 na ito para po sa normal na buhay Kristyano. Marami pong mga tao ang nabubuhay na hindi nalalaman, hindi nila alam na may kaluluwa na nilikha ayon sa plano ng Diyos. Hindi nila alam na ang Diyos ay buhay. Hindi nila alam na may plano ang Diyos at layunin sa kasaysayan at sa bawat buhay ng bawat isa. Hindi nila alam kung ano ang layunin ng kanilang buhay. Hindi nila alam kung ano ang pag-asa. At nabubuhay lamang sila na hindi alam kung may espiritu ba sila o wala. At kung ano ang walang hanggang tadhana nila pagkatapos ng kamatayan. Ang marami sa kanila ay kilala ang Diyos at sumasampalataya raw sa Diyos. Gaya po ng alam natin, kilalang-kilala po natin ang mga Israelita. Ang mga taga-Israel, mga Israelita, sila ang bayang pinili ng Diyos. Alam nila ang Biblia mula pagkasilang nila. Nag-aaral sila ng Biblia, nananalangin sila sa Diyos, at sinisikap nila na sundin ang mga kautusan. Ngunit nagtaksil sila kay Kristo at ipinako nila si Kristo. At pagkatapos, dahil sa pagkakamaling ito, ikinalat sila sa buong mundo at nagkaroon sila ng malaking kapigatian at sila po ay pinagpapatay, pinahirapan sa loob halos ng 2,000 taon. Maraming mga tao nagsasabi na sumasampalataya sila sa Diyos. Ngunit hindi tama ang pagkakilala nila tungkol sa Diyos at lumalakad sila sa mga maling daan. Ang Ebanghelyo ay ipinapangaral sa buong mundo at maraming tao, kabilang na ang mga Israelita ang nagsasabi na sumasampalataya sila sa Diyos. Bagaman sumasamba sila sa Diyos at sumasampalataya sila kay Hesukristo sa kanilang sariling paraan, pero alam na alam po natin, sabi sa Biblia, Mateo 7:21, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Umiiyak sila, Panginoon, Panginoon, sabi nila. Bakit hindi sila makakapasok sa kaharian ng langit? May mali po kasi sa kanilang pananampalataya. Maraming mga ganitong tao. Sa Lucas 13 verse 24, sabi po, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Kaya binanggit ng Panginoon ang makipot na pintuan. Sa Biblia po, maraming mga salita ang nagsasabi na marami po talagang magsisikap na pumasok sa kaharian ng langit at hindi makakapasok. Alam na alam po natin ito. Nabuhay din tayo sa maling pananampalataya noon. Ngunit sa kabutihang palad, nagpapasalamat po tayo sa Diyos na tinawag tayo upang maunawaan ang biyaya ng Diyos. At ay naligtas at na-born again. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, naging mga Kristyano tayo na mabubuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos sa panahon na nabubuhay tayo hanggang sa huli. Maging ako po, 10 taon na po akong naglilingkod sa Diyos, ngunit noon hindi pa pala ako ligtas. Hindi lang ako pangkaraniwang nabuhay para sa Panginoon noon, kundi nagdesisyon talaga ako sa aking isipan na sambahin ang Diyos ng buong puso ko at buhay. Kaya pumasok po ako sa Theological College at nag-aral ng mabuti sa loob ng 4 na taon at nangaral ako ng Ebanghelyo ng masigasig. Pagkatapos nun sa loob ng 2 taon, bago ko po natanggap ang kaligtasan, nagkaroon ako ng ministry sa isang maliit na simbahan at naisip ko na napakabuti kong mananampalataya. Pero naunawaan ko na hindi pa pala ako ligtas at nabatid ko ang katotohanan na maaari akong mapunta sa impyerno pagkatapos ng kamatayan ko. Nag-alala po ako dahil doon at pinag-isipan ko ang kaligtasan at sa huli, naunawaan ko po ang biyaya ng Diyos at naligtas.
Kaya nga naligtas tayo ayon sa Biblia. Huwag kayong matakot munting kawan sapagkat nakakalugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Yan ang sabi sa Luke 12:32. Kasama na tayo sa munting kawan na kinalulugdan ng Diyos, na binibigyan ng Diyos ng karapatan na makapasok sa langit. Ito po ang tunay na pagpapala at kamanghamanghang biyaya ng Diyos. Ngunit may isang bagay na dapat nating pag-isipan. After ng salvation, dapat tayong mabuhay bilang Kristiyano. Sa 1 Peter 4 verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ito ang tamang buhay Kristiyano na dapat tayong mabuhay sa nalalabi nating buhay para sa kalooban ng Diyos. Hindi para sa masasamang pagnanasa ng sanglibutang ito, hindi para sa walang kabuluhang mga bagay sa mundo. Subalit maraming mga Kristiyano ang hindi namumuhay ng normal sa kanilang pananampalataya. Bagaman ligtas na sila, makikita natin sila sa sanglibutan. Ang ibig sabihin ng hindi normal ay abnormal. Ang taong malusog halimbawa sa laman, isipan at pagkatao ay kayang mabuhay ng normal. Ngunit marami ang hindi normal ang buhay. Tayo po ay mga anak ng Diyos at mga Kristiyano, kaya dapat na mabuhay tayo sa pananampalataya. Ito po ang ninanais ng Diyos. Sa Biblia po, marami pong mga salita na nagsasabi kung ano po ang tamang Kristiyanong pamumuhay. At patuloy po natin itong pag-aaralan. Pero hindi po natin ito ginagawa sa ating mga buhay at isipan kadalasan. Ito po ang dahilan kaya hindi tayo makapamuhay ng tama sa ating pananampalataya. Alam niyo po, wala na po tayong sapat na oras na ilagay ang mga ito sa ating isipan. Anong dapat nating gawin? Kung ang inyong buhay Kristiyano ay hindi pa po maayos magpahanggang ngayon, sana po simula po ngayon, dapat po tayong mabuhay sa nalalabi nating buhay sa pananampalataya ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya dapat po nating matutunan ang apat na mga bagay para sa mabuting buhay Kristiyano. At alam ko pong hindi ko po mababanggit ang lahat ng mga ito sa mga sandaling ito. At syempre po, hindi ko po nais na magsalita ng hindi kumpleto tungkol sa mga bagay na ito. Pero, sa mga oras na ito, nais ko pong sabihin muna sa inyo ng detalyado, uunahin ko po muna yung pong kahalagahan ng salita ng Diyos. Pipilitin ko pong maipaliwanag, bagaman hindi ko maipapaliwanag ang apat na ito, ngunit uunahin ko po ang pinakamahalaga, ito po ang salita ng Diyos. Sa Genesis 1 verse 27, sabi po, "Kaya't nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang, sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Nilalang ng Diyos ang lahat ng mga buhay, at sa uli nilalang niya ang tao. Ang tao na nilalang ng Diyos ay ang Espiritu." Kasi sa Ecclesiastes 3 verse 21, sabi po, sinong nakakaalam kung ang espiritu ng tao ay umaakyat sa itaas at ang espiritu ng hayop ay bumababa sa lupa? Ang espiritu ng hayop ay hindi larawan ng Diyos. Actually, wala pong espiritu ang mga hayop, kaya kapag namatay sila, naglalaho ito sa lupa. Ngunit ang espiritu ng tao ay mula sa Diyos. Kaya ang laman ng tao ay babalik po sa lupa, ngunit ang espiritu ng tao ay babalik sa Diyos. Kaya sa Ecclesiastes 12 verse 7, sabi, "At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito." Ang ibig sabihin ng espiritu ay espiritu ng tao na nilalang mula sa larawan ng Diyos. Sa Luke 12 verse 20, sabi ng Diyos, "Hangal sa gabing ito ay kukunin ng iyong kaluluwa." Ibinigay po ng Diyos ang espiritu, at ang espiritu ay babalik sa Diyos. Ang espiritu ng tao ay aakyat sa Diyos, kaya nga may isipan ng tao na nag-iisip sa Diyos na nasa langit. Kung titignan sa Romans 1 verse 19, sabi doon, "Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila." Kaya may pagnanais ang tao na makilala ang Diyos.
Ito po ang relihiyosong puso na nagnanais hanapin ang Diyos. Kaya kung saan man may tao, may relihiyon. Sinasabi po, especially ng mga komunista, na ang relihiyon daw ay parang pantasya at walang kabuluhan. Ngunit ang mga komunista ay gaya rin po ng relihiyon. Bakit? Dahil sinasamba nila ang kanilang leader at itinuturing nila ang leader nila bilang isang Diyos. Halimbawa po yung North Korea. Sinasamba ng mga tao ang kanilang leader na parang Diyos. Hindi po natin nakikita ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga mata. Sa Romans 1:20, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Hindi nakikita ang Diyos, walang sino man ang nakakita sa Diyos. At ang taong makakakita sa Diyos ay mamamatay, yan po ang sabi ng Biblia. Subalit kahit hindi natin nakikita ang Diyos, sa pamamagitan naman po ng paglikha sa sanlibutan, ang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay pwede nating maunawaan. Kaya maaari nating malaman ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng sanlibutan. Ito po ay sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang. Kaya nga, mula pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa. Kaya dapat makilala ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilalang. Ngunit ang problema, sinasamba ng mga tao ang nilalang gaya ng buwan, araw, bituin at maging ang langit. Ang iba ay sinasamba ang mga gumagapang na mga bagay sa lupa, mga hayop at mga Diyos-Diyosan na ginawa nila. Yumuyukod sila sa harapan nila. Kasi Romans 1 verse 23, sabi, at ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. May hindi nasisirang kaluwalhatian ang Diyos, ngunit sumasamba ang mga tao sa nawawasak. Gumagawa sila ng mga imahe ng tao at niyuyukuran nila. Gumagawa sila ng Diyos-Diyosan at pinaglilingkuran nila ang mga iyon. Kaya bumagsak ang mga tao sa ilalim po ng relihiyon. Kaya tunay po na napakahangal po nito. Kaya may hindi mabilang na relihiyon sa buong mundo. Ngunit ang mga tao na hindi nakakakilala sa Diyos, sila po ay sumusubok na hanapin ang Diyos sa kanilang sariling paraan. Ngunit, hindi po nila matagpuan ng Diyos sa sarili nilang pamamaraan. Kaya po, maraming tao ang pinaglilingkuran ng mga hayop. Nang napunta po ako sa India, pinaglilingkuran ng mga Hindu ang mga baka, maging ahas o di kay mga unggoy. Meron silang 330 million na Diyos. Hindi man lang nila alam kung ano ang mga iyon at pinaglilingkuran nila ang mga iyon. Gayunpaman sa Genesis 1:28, ang lahat ng mga hayop ay nilikha para sa mga tao. Ang mga ibon sa himpapawid, mga isda sa dagat, at ang lahat ng mga hayop na gumagapang sa lupa para yan sa tao. Pinamumunuan at kinakain ito ng mga tao. Kasi 2 Peter chapter 2 verse 12. Subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Ang mga hayop para kainin po yan, para alagaan, nilikha sila para sa mga tao. Kaya walang kabuluhan kung sasambahin sila. Wala nang ibang layunin para sa kanila. Subalit pinaglilingkuran sila ng mga tao. Ito po ay kahangalan. Ang dahilan kung bakit hinahanap ng tao ang Diyos sa hangal na paraan ay dahil hindi siya naghahanap ng mapagkakatiwalaan o maaasahang katibayan. Gayunpaman hindi ito hinayaan ng Diyos. Bagkus nagbigay ang Diyos sa mga tao ng konkretong katibayan. At ito po sa John chapter 1 verse 1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay ang Diyos, kung gayon napakadali po nito. Bakit sinasabi nilang komplikado ang mga ito? Ay ang salita, sabi po, at ang salita ay Diyos. Sapagkat hindi mo nakikita ang Diyos, kaya kapag nagpakita ang Diyos sa mga tao, nagpapakita siya bilang salita.
Nakakatanggap ako ng mga tawag minsan at sulat mula po sa mga taong hindi ko pa nakikita o kilala. Pagkatapos habang pinapadala at nakakatanggap ng sulat o tawag, ang katangian ng taong iyon ay nakaukit o naiuukit sa kanyang mga sulat at tawag. Naglalaman ito ng puso ng taong iyon. Maaari nating makilala kung sino siya at kung ano ang iniisip niya tungkol sa atin. Kaya nagkakapalitan tayo ng iniisip sa isa't isa. Kalaunan kapag nagkita na kayo, mararamdaman ninyo na parang magkasintahan na kayo sa loob ng matagal na panahon. Gayun din po, sapagkat nakilala nyo na ang isa't isa. Hindi natin nakikita ang Diyos, ngunit maaari nating marinig ang salita ng Diyos. Kaya sa tuwing nagpapakita ang Diyos sa mga tao, nagpapakita siya sa pamamagitan po ng salita. Kaya sa Isaiah 34 verse 16, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Ang Biblia po ang binigay ng hindi nakikitang Diyos sa mga tao bilang patunay sa pagkakilala at pagtitiwala sa Diyos. Kaya po tinatawag ang Biblia na aklat ng Diyos. Kaya basahin natin itong mabuti. Isang tao ang naglabas ng larawan mula sa bulsa niya. Sabi niya, ito ang tatay ko. Tatay ko ito. Bagaman patay na ang kanyang ama, sinasabi niyang larawan ito ng kanyang ama. Sinabi ng isa, mukha siyang mabait. Gwapo siya. Umaaari nilang sabihin, medyo mataba siya. Ganon din po sa Biblia, ipakita lang natin ang Biblia para malaman nila kung sino ang Diyos. Ganito ang itsura ng Diyos. At ipakita natin ang Biblia. Simple lang. Gayunpaman, kung babasahin mo ng mabuti ang Biblia, maaari mong makita kung ano ang Diyos, ang kapangyarihan at kabanalan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at ang katangian ng Diyos, at ang mga plano at lihim ng Diyos. Kaya kung wala ang Biblia, hindi natin maaaring makilala ang Diyos. At hindi tayo maaaring maniwala rito sapagkat hindi natin ito alam. Hindi mo kailanman malalaman kung sino ang Diyos o kung paanong makakalapit ang tao sa Diyos kung wala ang Biblia. Sa Jeremias 30, versikulo 2, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, isulat mo sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinabi sa iyo. Kaya po, nakatala sa Bibliang ito ang mga salitang binigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta sa Lumang Tipan at ng mga apostol sa Bagong Tipan. Itong Biblia na mayroon tayo ngayon na ibinigay sa tao bilang patunay ng pagkakilala at pagtitiwala sa Diyos, at kung mananampalataya ka sa Diyos na hindi nakikilala, yung pong Diyos na hindi mo naman nalaman sa Biblia, ito po yung relihiyosong Diyos lang. Yan po ang relihiyon sa mundong ito. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gayunpaman, napakaraming tao ang may maling kaalaman sa Biblia at nahihirapan silang paniwalaan ito. Ito naman po yung tinatawag na bulag na pananampalataya. Tulad ito sa pagsamba rin sa Diyos-Diyosan. Hindi ito mapapakinabangan. Gayunpaman, binigyan tayo ng Diyos ng maaasahang katibayan. Ito po ang Biblia. Sa Hosea 4:6, sabi ng Diyos, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sila ang mga Israelita. Napahamak sila, hindi dahil sa wala silang sigasig o hindi sila gumagawa ng mabubuting bagay. Una, sinabi niya na nawasak sila ito po ay dahil sa kakulangan ng kaalaman at mali ang pagkakilala nila sa Diyos. Kinais ng Diyos na kilalanin muna siya. Kaya kung titignan niyo sa Hosea chapter 6 verse 3, at ating kilalanin, tayo magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Tama po, dapat ninyong makilala muna ang Diyos. Pagsikapan nating mabuti na makilala si Jehovah ang Panginoon. Saan nagsisimula ang pananampalataya sa Diyos? Ang inyong buhay pananampalataya ay magsisimula sa tamang pagkakilala sa Diyos. Pagkakilala ng may kasiguruhan, pagkakilala na talagang sigurado, paniniwala na sigurado. Kaya sa John 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang pananampalataya ay kapag nakilala natin ng Diyos na tagapaglikha at si Jesucristo na sinugo sa atin ng Diyos. At kapag mayroon tayo ng tunay na kaalamang iyon, yun po ang pananampalataya. Kaya tayo'y naligtas at may tamang relasyon sa Diyos. Maging sa John chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita,
at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng salita. Nagpakita ang Diyos sa pamamagitan ng salita sa mga Israelita. Pangunahin ay sa panahon ng Lumang Tipan. Kaya po, ang sinabing ang salita ay Diyos ay dumating bilang tao. Dumating siya na may katawang tao. Bakit po? Sapagkat ang taong nilikha sa larawan ng Diyos ay nahulog at naging kaaway ng Diyos, at ang kanyang espiritu ay nawawasak. Ipinagkanulo ng tao ang Diyos, ngunit hindi iniwan ng Diyos ang tao. Kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas ang mga makasalanan. Upang iligtas ang mga makasalanan, upang ibigay ang buhay ng Diyos sa kanila, upang mabuong muli ang larawan ng Diyos sa tao, at upang makapasok sa kaharian ng Diyos, at upang mabuhay na tulad ng Diyos ang tao, magpakailanman. Si Jesus ay naging tao. Hindi po ba sinabi ni Jesus na, ang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama? Kasi sa pamamagitan ni Jesus, nalaman natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, nalaman natin ang pag-ibig ng Diyos at ang banal na kalooban ng Diyos na ginawa niya sa atin. Kaya nga po, John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinapakita rito kung gaano kamahal ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ibig pong sabihin, sa pamamagitan ni Jesus, gayon na lamang kamahal ng Diyos ang mga tao. Kasi sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibig sabihin ay inibig ng Diyos ang lahat ng mga makasalanan sa mundo. Ang bawat isa sa kanila. Kaya sa 1 John chapter 4 verse 9, dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Sapagkat iniibig niya tayo, hindi nais ng mga magulang na mamatay ang kanilang mga anak kahit na gumawa sila ng mali o sumuway sa kanila. Mali ang sabihing umalis ka. Sa isang batang may sakit, hindi mo yun masasabi. Magsisikap siya, yung magulang ng mabuti, upang iligtas ang buhay ng kanyang anak, anuman ang maging kapalit nito. Bagaman malayo tayo sa Diyos noon at mga kaaway tayo ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan, inibig pa rin po tayo ng Diyos. At nang tayo mga makasalanan at kaaway pa, sinugo ng Diyos ang kanyang anak bilang katibayan ng kanyang pagmamahal at binigay ang kanyang anak bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Ganito tayo kamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak sa kamatayan bilang handog pang kasalanan. At sa pamamagitan nito, hindi lamang natin nakilala ang Diyos, kundi naunawaan din natin ang pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Kaya sa unang 1 chapter 4 verse 16, at ating nalaman at sinampalatayanan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ano ang pinaka nakakamanghang bagay na makikita sa mahalagang Biblia na ito? Ito po ay iniibig tayo ng Diyos. Hindi ka lamang inibig ng Diyos sa pamamagitan ng salita, kundi ibinigay niya ang kanyang sariling anak sa kamatayan sa halip na sa atin. Sabi niya, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Romans 8:32. Ito po yung amazing love ng Diyos. Sa pamamagitan ni Hesukristo, na ipahayag ang biyaya at katotohanan ng Diyos. Ang biyaya ay ang katubusan sa atin ng Diyos, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan at kaligtasan para sa atin. Pagkatapos, ang katotohanan ang magtuturo sa mga taong ligtas kung paano mabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, nahahayag ang kapuspusan ng biyaya at katotohanan. Kaya sa John 14 verse 6, sabi po, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Si Jesus ang Panginoon ang nagbukas ng daan patungo po sa Diyos.
Ang daan patungo sa Diyos ay naharangan ng kasalanan noon at ang daan patungo sa impyerno ay nabuksan sa atin. Ngunit kinuha ng Panginoon ang ating mga kasalanan sa krus at binuksan niya ang daan tungo sa langit. Kaya sabi niya, sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa pamamagitan ni Jesucristo, nabuksan po ang daan patungo sa Diyos. Ipinakita sa atin ng Diyos ang daan sa pamamagitan ng salita. Ang daan, ang katotohanan. Ang katotohanan ang turo sa atin ng daan. At ang resulta ng katotohanan ay ang buhay. Ibinigay niya sa atin ang mga salita upang makilala ang Diyos. At ang biyaya at katotohanan na nagligtas sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kung gayon, sa pamamagitan ng mga salitang ito, naunawaan po natin ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, at tayo po ay naligtas. Kaya, ang hindi nakikitang Diyos, ang banal na Diyos, paano po nakilala ng makasalanan ng Diyos at mapunta sa Diyos? Sa pamamagitan po ni Jesucristo. Sa pamamagitan ng salita, dapat nating malaman at sampalatayanan ng biyaya ng Diyos, ang tagapaglikhang Diyos, ang Diyos na namumuno sa buong sangsinukob, ang banal na Diyos, ang Diyos na umibig sa atin, ang Diyos na nagpatawad sa ating kasalanan at nagligtas sa atin. Lahat yan, tanging sa pamamagitan lamang po ng salita, ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Kaya sa awit 50 verse 1, ang makapangyarihan, ang Diyos na Panginoon, ay nagsalita at tinatawag ang lupa mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyon. Hindi po ba ang tinig ng Diyos? Ang kanyang tinig ang tumawag. Sa pamamagitan ng kanyang tinig, tinawag niya tayong mga makasalanan na naligaw mula sa Diyos. Sa Isaiah 45 verse 22, sabi rin niya, kayo'y bumaling sa akin at kayo'y maliligtas lahat ng dulo ng lupa. Ang mga salita ay nagsimula sa Israel. Sa Gawa chapter 1 verse 8, sabi po, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. Kaya ipinakita sa atin ng Espiritu Santo ang katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus at tinubos ang ating mga kasalanan at itinaas tayo upang bigyan ng buhay na walang hanggan at katibayan na maaari nating paniwalaan. Sa pamamagitan ng mga naunang naligtas, gumawa ng kasaysayan ng Diyos sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga kaluluwa ng mga tao, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Ebanghelyo. Kaya ang Ebanghelyo ay dumating sa atin ngayon. Binigyan ang mga naunang Kristyano ng kapangyarihan galing po sa pamamagitan ng Espiritu Santo at dumating yung pangangaral ng magandang balita, kaya ang Ebanghelyo ay dumating na rin po sa atin ngayon. Sa Matthew 24 verse 14, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ngayon po, 2,000 years na nakalipas simula ng ipahayag ang Ebanghelyo. Nang unang magsalita si Jesus, maging ang kanyang mga alagad ay hindi po naniniwala rito. Ngunit ngayon natapos na po na maipangaral ang Ebanghelyo, ang Biblia na ibinigay na sa atin, na isalin na po ito 3,300 na mga wika at lumalaganap na sa buong mundo. Lumalaganap ito sa buong mundo, maging sa atin ngayon na nasa silangang Asya. Kaya tunay na kamangha-mangha na naunawaan natin ang biyaya ng Diyos at naligtas tayo, especially po sa huling araw. Kaya sa pamamagitan ng salita, isang kamanghamanghang pagpapala na nakilala natin ng banal na Diyos na lumikha at namumuno sa lahat ng sangsinukob na nagbukas ng daan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at ibinigay ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Lahat yan ay tanging sa pamamagitan ng salita. Kaya sa John 5:25, sabi po, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang oras at ngayon na nga, na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos,
At sabi po, at ang makarinig ay mabubuhay. Kaya ang kaluluwang namatay sa kasalanan at kasamaan ay nagtungo na sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ito ng salita, ang salita ng Diyos. Narinig natin ang salita ng Diyos. At dahil narinig natin, sa pamamagitan ng salita na buhay po tayo. Sa Colosas 1:6, na dumating sa inyo. Ang Ebanghelyo nagsimula sa Jerusalem, lumalaganap sa buong mundo at naaabot na po tayo. Gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ng biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kaya meron po ba kayo ng araw na ito? Sabi po, happy day, the day Jesus Christ washed away my sin, sabi po. Ang salita ng Diyos ang tunay na nagpaunawa sa akin ng biyaya ng Diyos. Unang Pedro, chapter 1, verse 23, ipinanganak na kayong muli, hindi ng binhing nasisira, kundi ng walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Sa verse 25, ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Kinaligtas tayo sa pamamagitan ng salita, na born again tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kamangha-mangha po ito. Sa Santiago 1:18, sabi po, alinsunod sa kanyang sariling kalooban, tayo ay ipinanganak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Sa Romans 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Narinig natin ang salita ng Diyos at naligtas po tayo dahil nanampalataya tayo. Kung wala ang salita, paano natin makikilala ang Diyos? Paano tayo mananampalataya sa Kanya? Paano tayo maliligtas? Kaya sa awit 119:25, muli mo akong buhayin ayon sa iyong salita. Kaya pakiusap, iligtas mo ako ayon sa iyong salita. Biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. At maging pagkatapos po nating maligtas, ang salita ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng buhay araw-araw ng may higit na kasaganaan. Kaya sabi ng Biblia, biyaya na sinusundan pa ng ibang biyaya. John 1:16. Patuloy po tayong binibigyan ng biyaya ng Diyos. Ang salitang ito ang una at pinakamahalagang bagay sa ating buhay Kristyano. Yan ang words of God. Psalm 119 verse 50, ito'y aking kaaliwan sa aking kapigatian, nang iyong pangako ang nagbibigay sa akin ng buhay. Kaya sa ating kapigatian, kasalanan, sa sumpa ng Diyos, at sa daan patungo sa pagkawasa, ang salitang ito ang nagbigay sa atin ng kaaliwan, kagalakan, nagbigay buhay sa atin. Maging sa awit 119 verse 92, sabi, kung ang kautusan mo hindi ko naging katuwaan, namatay na sana ako sa aking kalungkutan. Kung ang salita ng Panginoon at ang kanyang biyaya ay hindi ako iniligtas, namatay na sana ako sa aking kasalanan at kalungkutan. Kaya ang salita ng Diyos ang nagligtas sa akin. Si Jesus, ang salita na naging laman, namatay sa halip na tayo, tinubos ang ating mga kasalanan magpakailanman at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ang salita ang nagligtas sa atin. Nakamamangha po ito. Talaga po. Anyway, marami pong tao na may Biblia. Sila po ay pumupunta sa church. Ngunit hindi nila alam kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ikinubli ng dyablo ang pinakamahalagang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa mga taong ito. At hindi lamang po tayo iniligtas ng salitang ito, kundi pinalalago rin ang ating pananampalataya, tayong mga ligtas na Kristyano, at binabago ng salitang ito ang ating mga puso at buhay. Kaya sa unang Pedro 2, versikulo 2, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mitiin ninyo ang malinis na espiritual na gatas, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo. Nung tayo po ay naligtas, ipinanganak tayo sa Espiritu bilang mga anak ng Diyos. Mula noong ipinanganak tayo, kailangan nating lumaki. At upang lumaki ang mga bata, kailangan nila ng sustansya. Ang mga malilit na bata ay kailangan ng gatas. Kapag lumaki, kailangan
Sila paunti-unting pinapakain ng matitigas na pagkain. At pagkatapos ay kakain na yan ng matitigas na pagkain, at kapag ganun, nagkakaisip na sila. Gayun din naman, pagkatapos maligtas, kailangang lumago ang ating pananampalataya. Paano? Sa pamamagitan po ng malinis na espiritual na gatas. Ito po ang salita ng Diyos. Kung titignan mo ang mga sanggol, naghanap sila ng gatas kapag gutom. Kung walang gatas, yung kanilang kamay, daliri ang sinisipsip, o kahit yung paa nila. May sustansya ba yon? Wala po. Kailangan nila ang dibdib ng ina. Kailangan nila ang gatas ng ina. Sa dibdib, ang church, ang pag-ibig ng Diyos, ang church ay gaya ng dibdib ng isang ina. Sabi po, walang nakakita kailanman sa Diyos. Kung tayo nag-iibigan sa isa't isa, ang Diyos ay nananatili sa atin at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Ang kawan na nag-iibigan sa isa't isa, ang kawan ng mga ligtas na banal ay ang dibdib ng Diyos. Sa loob ng kawan, sa piling ng Diyos, patuloy tayong nakakatanggap na malinis na espiritual na gatas ang salita at ang ating pananampalataya ay lumalago. Kaya sabi, upang sa pamamagitan nito'y lumago kayo tungo sa kaligtasan. Ibig sabihin po nito ay ang pagbabago ng ating puso at buhay. Kaya una, ang kaligtasan ng ating kaluluwa, pagkatapos nun, magkakaroon ng pagbabago ng ugali at buhay, tinatawag itong pagpapabanal, kaligtasan ng buhay. Kaya sa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi po, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawang kaluwalhatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen, sabi po. Kaya po sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ng mga ligtas ay lumalago. At ang kanilang mga puso at buhay ay unti-unti rin pong nababago. Alam niyo po, noong gabi bago mamatay sa krus ang Panginoong Hesus, sa kanyang mahabang panalangin, sinabi ng Panginoon sa John 17 verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Maging sa Efeso chapter 5 verse 26, sabi po, upang kanyang pakabanalin siya, na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Alam niyo po, kahit naligtas na tayo, marami pang maduduming bagay ang naiwan sa ating puso at buhay. Paano po natin ito malilinis? Sa pamamagitan rin po ng salita, gaya po ito ng tubig. Sa sandaling na isilang po yung sanggol, pinapaliguan ito isang beses kada araw. Mayroon bang madumi sa bagong silang na sanggol? Hindi ba siya pwedeng paliguan ng isang beses sa isang buwan lang? Hindi po. Sinasabi na dapat paliguan ng sanggol araw-araw upang maging malusog. Naliligo rin po tayo at naghihilamos araw-araw. Paano natin malilinis ang ating katawan kung walang tubig? Paano natin mapapanatiling malinis ang ating puso at buhay kung wala ang salita ng Diyos? Ano ang dapat nating gawin upang mapakamuhay tayo ng normal na buhay Kristyano? Kung naligtas tayo sa pamamagitan ng salita, dapat din nating linisin at pakabanalin ang ating mga puso at ang ating buhay araw-araw sa pamamagitan ng salita upang maihiwalay tayo sa sanlibutan. Ang kabanalan ang naghihiwalay sa atin mula sa sanlibutan. Subalit kung ang mga ligtas ay pinababayaan ng pag-aaral ng salita, kung hindi sila nagbabasa at nakikinig nito, paano po lalago ang kanilang pananampalataya? Kung ang mga ligtas ay pabaya sa salita, dadanasin nila ang spiritual na malnutrisyon. Magkakasakit sila sa kanilang pananampalataya at magkakaroon ng matinding problema sa kanilang buhay. Ibig sabihin, ang mga taong nagsasabing ligtas na sila, kapag hindi sila nagbabasa, walang pakialam sa salita, sila po ay nagiging hindi normal. Nakakalungkot na may mga ganitong tao. Isipin niyo po na may mga magulang na inaalagaan ng kanilang mga anak, ngunit hindi sila lumalaki. At yung anak ay hindi po normal. Abnormal po ang tawag doon.
Sa ating buhay espiritual, kung hindi tayo lumalago ng normal, kung hindi tayo maayos na mga anak, at kung hindi tayo nabubuhay bilang mga anak ng Diyos, isipin niyo po, gaano po kaya nasasaktan ng puso ng Diyos? Masigit na masasaktan ng puso ng Diyos kaysa po sa puso ng sino mang magulang. Kaya ibinigay ni Apostol Pablo ang kanyang buhay sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ganyan din naman kapag ang mga kapatid na ligtas ay natisod sa church, nasasaktan din ang kanyang puso. Kapag ang pananampalataya ng mahina ay bumagsak o natisod, labis na nasasaktan ang kanyang puso at talaga pong lumuha si Apostol Pablo. Nakakalungkot po kung may ganitong uri o pangyayari. Kaya sa unang Korinto, chapter 3, verse 1, sabi niya, "Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman, tulad sa mga sanggol kay Kristo." Ang mga taga-Korinto ay naligtas sa pamamagitan ng pangangaral ni Pablo. Ngunit kahit matagal na silang naligtas, ay nanatili lamang sila sa katotohanan ng iyon na matagal na silang naligtas at nagyabang sila na marami na silang alam. Subalit noong tinignan ni Apostol Pablo, sila po talaga ay mga sanggol pa kay Kristo, mga immature, gaya ng mga makalaman, at ang kanilang pananampalataya ay hindi man lang lumago. Sila ay mga ligtas na. At bilang ligtas na, marapat lang sana na sila po ay lumago na, mabuhay sa pamamagitan ng banal na espiritu, ngunit hindi sila namuhay ng ganon. Nabuhay sila ng makalaman at mga sanggol kay Kristo. Kaya sabi po, sapagkat kayo ay makalaman pa, sapagkat habang sa inyo may mga paninubugho at mga pagtatalo, hindi ba kayo na makalaman at kayo lumalakad ayon sa pamantayan ng mga tao? Yan ang sabi ni Pablo sa kanila. May mga paninibugho sila, pagtatalo, pagmamataas, nagkaroon din ng kasalanan na sa moralidad sa kanilang iglesia. Kaya sabi ni Pablo, hindi ba sila, kayo ay makalaman? Kahit pa marami silang alam sa Biblia, ang pananampalataya nila ay hindi lumago. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, hindi ako maniwala na sinasabi ng mga mayayabang ito. Mayayabang, nagyayabang sila, kaya sinubok niya po sila. Nakita niya ang kanilang pag-iisip at buhay. Ang mga bata ay makasarili. Tama po ba? Makasarili sila. Ginagawa nila kung anong gusto nila. Walang muwang at sarili lamang nila ang iniisip nila. Iniisip nila, ang akin ay akin at ang iyo ay iyo. Minsan, ang iyo ay akin. Yan pa, ganyan sila mag-isip. Hindi sila namimigay sa iba at inaagaw nila ang pagkain ng iba at kakainin nila ito nang sila lang. Siyang mahina sa pananampalataya ay hindi iniisip kung ano ang nakakalugod sa Diyos at gumagawa lang siya ayon sa gusto niya. Ganyan ba ang buhay ng pananampalataya? Hindi po. Ito po ay paurong. Kaya dapat tayong lumago sa ating pananampalataya. Dapat tayong nagbabasa. Dapat po tayong nakikinig sa salita. Kapag ganun, kailangan talaga lumago ang ating pananampalataya. Sa 1 Corinthians 3:6, sinabi ni Apostol Pablo, "Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpalago." Ang Diyos ang nagpapalago. Ang ibig sabihin po ng nagtanim ay ang binhi ng salita ay naihasik at sila'y naligtas. At si Apollo ang nagdilig. Ibig sabihin, itinuro niyang mabuti ang mga mahalagang salita sa mga naligtas na. Then, pagkatapos sabi po, ang Diyos ang nagpalago. Ang nakakapagligtas sa mga tao at ang nagpapalago sa kanila sa salita ay ang pagtatanim at pagdidilig ng salita. Kung walang prosesong ito, walang sino man po ang maliligtas. Kapag hindi mo ito diniligan, kahit pa may itinanim ka, hindi ito tutubo. Kaya sa pamamagitan ng ganoong gawain, ang Diyos po talaga ang nakapagpapalago. Yan po ay napakahalaga. Sa 2 Timothy chapter 3,
Verse 16 at 17, sabi po, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Dapat itong ituro sa pamamagitan ng paggabay ng Espiritu. Pagkatapos nating maligtas, tinuturuan tayo ng doktrina upang mas makilala pa ang Diyos. Upang makilala si Kristo, upang maunawaan ang kalooban ng Diyos, at kung paano mamuhay ang mga Kristyano. At ang Biblia ay pagsasaway din. Habang natututo tayo sa salita ng Diyos, nahayag po ang mali natin. Pagkatapos ng pagsasaway, ay pagtutuwid. At anumang mali ay dapat ituwid. Hindi ba tayo sinasaway kapag pinag-aaralan natin ang salita? Hindi po ba kayo sinasaway ng salita minsan? Sa awit 58 verse 4, sabi po, sila'y may kamandag na gaya ng kamandag ng ahas, gaya ng binging ahas na natatakip ng kanyang pandinig. Ang binging kobra, iniisip lamang ang paglalabas ng kamandag. Kahit pa pinasasayaw siya ng salamangkero sa iba't ibang paraan. Wala sa mga ligtas na mga tao ang tulad ng binging ulupong. Tama po ba? Gaya ng sino man na iniisip na kahit nakikinig siya sa salita, ay wala itong kinalaman sa kanya. Hindi ganun. At iniisip niya, alam ko na lahat. Alam ko na yan. Nagawa niyo na po ba ito? Huwag niyo pong gawin ng ganito na tinatakpan ninyo ang inyong mga tainga at hindi nakikinig. Kapag tayo po ay sinasaway, dapat nating ituwid ito. Nangyayari po yan minsan. Minsan nangyayari, nangangaral ang pastor sa church pagkatapos makinig ng sermon, may nagtatanong, Pastor, para po ba sa akin ang sermon ngayong araw? Sa katunayan, hindi po iyon para sa taong iyon lamang, kundi para kanino po ang ipinangaral niya. Sinadya ba iyon ng pastor? Hindi po. Ang banal na spirito po ang nangungusap. Nung si Pedro ay puspos ng banal na spirito, ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa mga Israelita. Sabi niya, si Jesus na inyong ipinako sa krus, na buling binuhay ng Diyos mula sa mga patay at ginawang Kristo at Panginoon. Kinasaktan ang kanilang puso at sinabi nila, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? Anong dapat naming gawin? Sabi nila. Ganito po dapat. Sa Gawa chapter 7, nung si Esteban naman po ang nagsalita, nang marinig nila ang mga bagay na ito, sila po ay nagalit at nagngalit ang kanilang mga ngipin sa kanya at pinagbabato nila at siya ay pinatay. Nabahala ang kanilang mga puso ng parehong mga salita. Yung iba nagsisi, ang iba naman pumatay. Kung hindi ka nagsisi pagkatapos mong makinig sa salita, kung hindi ka bumalik, hindi ka ba laban sa Diyos? Kung ganun. Kung nabahala ka sa iyong puso, dapat kang magpasalamat at ituwid iyon. Iniibig ng Diyos sa mga nakikinig sa pagsaway at bumabalik. Nagbabalik loob sa Kanya. Kaya nga pagsasaway at pagtutuwid, ang sunod po ay pagtutuwid. Dapat niyong ituwid ang bawat pagkakamali. Para sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran ng Diyos, sa pamamagitan ng salita, ang tao ng Diyos ay magiging sakdal. Sabi po, kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. Paano tayo magiging sakdal? Natututo tayo sa doktrina, pagsaway, nagbabalik loob tayo sa salita. Tayo ay nagiging sakdal. Kaya upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ang tao ng Diyos ay maging ganap sa pamamagitan ng salita. Sa Romans 12:2, huwag ninyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasaya at lubos na kalooban ng Diyos. Ito ay isang karunungan na mapatunayan ang kalooban ng Diyos. Natututo kayo mula sa salita kung ano ang mabuti, ano yung kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya,
Kaya dapat nating maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at iyon ay ibibigay sa Kanya. Sobra pong kulang tayo sa karunungan. Noon, sinabi ng Diyos kay Solomon, hingin mo kung anong ibibigay at ibibigay ko sa iyo. Si Solomon ay hindi humingi ng ibang bagay, kundi, sabi niya, sino ang makakapamahalad dito sa iyong malaking bayan? Kaya humingi siya, sabi niya, bigyan mo ako ng mapangunawang isipan. Pamamahalaan sila ayon sa kalooban ng Diyos. Sinabi na ang kanyang panalangin ay nagbigay lugod talaga sa Diyos. Ngunit matatanggap niyo ang kasagutan sa pamamagitan ng panalangin lamang. Hindi ibig sabihin nito na basta manalangin ka lang. Upang makuha natin ang karunungan ng Diyos, dapat nating matutunan ang salita. Dapat nating mapatunayan kung ano ang mabuti, kasiyasaya, at lubos na kalooban ng Diyos. Upang matanggap ang karunungan ng Diyos, dapat nating mithiin ang salita, sabik sa pag-aaral ng Biblia, at sikaping masunod dito. Sa Kawikaan chapter 8 verse 33, makinig kayo sa turo at magpakatalino at huwag ninyong pababayaan ito. Matatanggap lamang ninyo ang karunungan kung makikinig kayo at tatanggapin ang mga salita sa inyong puso. Ano ang gagawin ninyo sa maraming karunungan? Saan nyo po ito gagamitin? Sa paggawa ng ninanais ng Diyos. Kaya dapat ninyong matutunan ang salita upang magawa ang nais ng Diyos. At kailangan nyong sundin ito. Ngayon, tingnan po natin sa Awit 119, verse 97. 119, verse 97. Awit 119, verse 97. Babasahin ko po mula verse 97 hanggang verse 100. O mahal na mahal ko ang iyong kautusan. Ito'y siya kong binubulay-bulay sa buong araw. Ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Ako'y may higit na pangunawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patutuo. Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakakatanda, sapagkat aking iningatan ng iyong mga salita. Ang pinakamahabang kabanata po sa Biblia ay ang Awit 119. Ang pinaka-binibigyang diin sa salita sa Awit 119 ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, kaya paulit-ulit salita sa pamamagitan ng salita. Ganun po. Sa Awit 1, verse 2, sabi doon, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Ang pagbubulay-bulay ay ang patuloy na pag-iisip sa salita. Kung babasahin ninyo ito ng isang beses lamang at nagpatuloy na, wala kang makukuhang anuman mula dito. Kagaya ng pagmuya ng masarap na pagkain, hindi mo ito matutunaw. Ang pag-iisip sa salita ng paulit-ulit at pagbubulay dito, napakahalaga nito. At naiugnay mo ang mga bagay-bagay sa iyong buhay habang inuulit-ulit mo at pinagbubulayan. Kisa dito, Psalm 119 verse 98 sabi, ginawa akong higit na marunong kaysa aking mga kaaway ng mga utos mo, sapagkat ito'y laging kasama ko. Kailangan na maging matalino, mas matalino kaysa ating mga kaaway. Kailangan yung maging mas matalino kaysa ang dyablo. Upang maging ganito kayo, kailangan makasama natin ang salita. Ang pagiging magkasama ay ibig sabihin na sa lahat ng pangyayari sa iyong buhay ay kailangang nakaugnay sa salita. Sa verse 99, ako'y may higit na pag-unawa kaysa lahat ng aking mga guro, sapagkat aking binubulay-bulay ang iyong mga patutuo. Verse 100, ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakakatanda, sapagkat aking iniingatan ng iyong mga salita. Sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon, pag-iisip tungkol dito ng malalim, pag-iingat nito sa ating puso at pagtupad nito.
Ako'y nakakaunawa ng higit kaysa nakakatanda. Ang karunungan na iyon ay hindi magmumula sa anumang karanasan mula po sa sanlibutang ito. Ang kalaman ay hindi mo po makukuha sa pamamagitan ng kaalaman ng sanlibutan. Hindi mo matututunan ang karunungan ng Diyos maliban na lang kung matututunan mo ang salita. Kapag pinagbulayan ito, kinabisado, iningatan sa iyong puso at buhay. Ginugugol na rin natin ang ating oras upang matuto ng mga bagay ng sanlibutan. Maraming oras, di ba, ang ginugugol natin para sa kaalamang sa sanlibutan? Kahit matutunan mo ang karunungan ng pamumuhay sa sanlibutan, mapasakamay ito. Kung gayon ay paano natin makakamit ang karunungan o yung pagkaalam sa kalooban ng Diyos? Kailangan malaking effort ang gugulin din natin. Kaya nga sa 2 Timothy 3:15, yung sabi po yung mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang pag-aaral ng Biblia ay makakatulong sa atin upang makamit natin ang karunungan na magdadala sa atin sa kaligtasan at ang karunungan na malaman ang kalooban ng Diyos. Efeso chapter 5 verse 15 to 17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong paglakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya't huwag kayong maging mga hangal, sabi po, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ang karunungan ay hindi ang pagiging hangal, kundi ang maunawaan ang kalooban ng Panginoon at masunod po ito. Kung hindi, sinasabi ng Biblia na ito ay kahangalan. Sinasabi natin sa atin na huwag tayong maging hangal. Sa unang Korinto 12 verse 8, sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan. Ang Espiritu Santo po ang nagbibigay sa atin ng salita ng karunungan. Ang kaalaman sa salita ay malaman ng maraming bagay tungkol sa Biblia. Ngunit ito po ay baliwala kung hindi mo tutuparin sa iyong tunay na buhay kung ano yung nalaman mo. Kahit gaano karaming pera meron ka, kung hindi mo naman ito gagamitin ng maayos, sabay namatay ka sa gutom, wala pong silbi iyon. Ang halaga nito ay ang paggamit nito ng tama. At kahit gaano kasarap ang iyong pagkain, ano pong magiging silbi nito kung ilalagay mo lamang sa buhanginan at hayaang mabulok iyon? Kaya kailangan mo po itong kainin sa tamang oras. At kung hindi mo ito gagamitin, hindi mo rin maipagmamalaki na marami kang nalalaman na talata sa Biblia. Ang katalinuhan ay ang sanayin ito ng paunti-unti. Sa Efeso 6:17, sabi po, taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ang salita ang isa sa pinakamahalagang sandata na dapat magkaroon tayo habang nakikipaglaban sa digmaan natin laban sa dyablo. Ang tabak ng Espiritu ay ang Espiritu Santo na nasa atin. Siya na dumadaig sa panunukso ng dyablo at pagsubok sa pamamagitan ng salita. Dahil hindi pinagkatiwalaan ni Adan ang salita ng Diyos, nahulog po siya sa panunukso ng dyablo. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling sa mga bumagsak sa pamamagitan ng dyablo. Kahit na ang mga matitigas na puso dahil sa panunukso ng dyablo ay napapagaling dahil sa salita. Jeremias 23, versikulo 29. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato? Sabi ng Panginoon. Kaya kahit na gaano pa katigas ang bato, kung patuloy mo itong papaluin ng pamalong bakal, kinalaunan ay mabasag din ito. Kung magpapatuloy ka po sa pakikinig sa salita, kagaya ng pamalo na bumabasag sa bato, ang iyong matigas na puso ay mababasag din po. Paano ba ito malulutas kung wala ang mga salita? Sa Hebrews 4:12 verse 13 may expression po na buhay yung pong salita ng Diyos, mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng pag-iisip at mga hangarin ng puso. Kung magpapabaya ka sa pag-aaral sa salita, hindi ka maliligtas. At kahit na sila na mga ligtas na, ay hindi mababago ang iyong pananampalataya, hindi ka lalago kung walang pag-aaral ng salita. At muli, ang mga salitang ito ay utos ng Diyos na dapat sundin ng mga Kristyano.
Dapat ba tayong sumunod sa salita kung naligtas na tayo mula sa kasalanan ng pagkawasak? Kaya mahalaga po yung pagsunod. Kung wala kang pagnanais na sumunod, kahit na ikaw ay naligtas na, ito po ay peking kaligtasan. Tama po ba? Sabi po, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya. Ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Yan ang sabi ni Santiago. May taong nahulog sa tubig at may taong nagligtas sa kanya. Ngunit hindi man lang siya gumalaw, ibig sabihin, patay na siya. Tama po ba? Sa John 14:23, sabi po, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang katibayan po ng kaligtasan ay ang pagmamahal natin sa Panginoon. Ang katunayan na umiibig sa Panginoon ay ang pagsunod sa kanyang salita. Kung ang taong ligtas ay walang kaisipan na nagmamahal sa Panginoon, kung gayon tatanungin siya ng Diyos, minamahal mo ba ako kaysa lahat ng mga bagay sa mundong ito? Kailangan niyang sagutin ang tanong na ito. Kung tatanungin ang ibang tao, kilala mo ba ang Diyos? Naniniwala ka ba sa Diyos? Minamahal mo ba ang Diyos? Ang sagot sa huling tanong na kung minamahal mo ba ang Diyos ay siyang sasagot doon sa iba pang tanong. Kung talaga bang kilala niya at naniniwala siya sa Diyos o hindi. Kung tunay mong minamahal ang Panginoon, kailangan mong sundin ang kanyang salita. Minamahal ng taong ligtas ang Panginoon. Sabi po sa John 14:23 at 24, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin ay kanyang tutuparin ang aking salita, at siya'y mamahalin ng aking ama, at kami lalapit sa kanya at kami gagawa ng tahanan kasama siya. Kaya ang isang taong ligtas ay nagmamahal sa Diyos kapag tinutupad niya ang salita ng Diyos. At kapag ganon, siya'y espesyal na minamahal ng Diyos. Kung iniibig siya ng Diyos, siya'y lubos sa pagpapalain. Kaya huwag kayong mabuhay ayon sa inyong sariling kagustuhan, kundi manatili sa mabuting panig ng Diyos. Kaya sabi, kami lalapit sa Kanya at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Nais natin na makasama palagi ang ating minamahal. Gusto natin siyang makasama magpakailanman. At kung iniibig natin ang Panginoon at sinusunod ang kanyang salita, nanaisin ng Diyos na dalhin tayo sa kanyang kaharian at makasama siya habang buhay. Talaga bang minamahal niyo ang Panginoon? Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Ang hindi sumusunod sa kanyang salita ay hindi rin mahal ang Diyos. Kaya sa 1 Corinthians chapter 16, sinabi po doon kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon, sumpain siya, Maranatha. Darating ang Panginoon upang kunin ang mga nagmamahal sa Kanya at upang bigyang ng paghuhukom ang mga hindi umibig sa Panginoon. Bakit po? Dahil nagtaksil sila sa pag-ibig ng Diyos. Sasabihin ng Diyos sa kanila, labis kitang minamahal ngunit pinagtaksilan mo ako. Sa Luke 6 verse 46, bakit niyo tinatawag, sabi ng Panginoon, bakit ninyo tinatawag akong Panginoon, Panginoon, ngunit hindi niyo ginagawang sinasabi ko? Kapag naririnig mo ang salitang ito, paano po kayo? Ano ang nararamdaman niyo kapag naririnig niyo po ito? Sinasabi mo gamit ng iyong bibig, Panginoon, Panginoon, at sasabihin sa'yo ng Panginoon, kung gayon, bakit hindi mo ginagawa ang bagay na sinasabi ko? Sinabi mo rin, Panginoon, Panginoon, sumasampalataya ako sa iyo. Ngunit talaga bang ginagawa mo ang salita ng Diyos? Kanino ba ito sinabi ng Panginoon? Hindi ba't sa atin? Kung tayo'y sumasampalataya sa Panginoon na siyang nagligtas sa atin, minamahal natin siya. Kung gayon ay dapat nating sundin ang kanyang salita. Ngayon kung hindi mo sinusunod, kasinungalingan ang sinasabi mo. Sa Chinese character, ang salitang Panginoon, ibig sabihin po ay nasa ulo, Master. Upang ilagay sa isip, matapos nito ay kailangan mong sumunod. Sa Matthew 25 verse 28, ang Panginoon ay nagbigay ng talento sa kanyang mga lingkod. Ang alipin na nabigyan ng 5 talento ay nagkaroon ng 5 pang talento. At yung isa naman ay 2 talento, tumubo rin po siya ng 2 talento. Kaya sinabi ng Panginoon sa kanila, magaling, mabuti, at tapat na mga alipin. At pagkatapos yung alipin na tumanggap ng 1 talento, ay itinago ito
at muling dinala sa may-ari kasi nabiyan siya ikaw na masama at tamad na alipin. Kaya't kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa kanya na may 10 talento. Mayroon na po siyang 10 talento. Alam ko, pero ibigay pa rin sa kanya sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Ano pong ibig sabihin nito? Mas binibigyan ng Diyos ng higit at higit pang biyaya ang mga sumusunod. Kapag siya'y sumusunod, ay marami siyang mauunawa ang mga bagay, maging sa mga susunod na bagay at higit pa. At kung siya'y susunod, ay mauunawaan niya ang mataas at malalim na salita sa Biblia. Ngunit kung hindi mo susundin ang mga salitang naunawaan mo, maging yung nasa iyo, mawawala po ito. Totoo po ito. Kahit marami kayong memorize na verses sa Biblia at marami kayong nalalaman, ay hindi ibig sabihin ay nauunawaan nyo na ito. Hindi nyo nalalaman ang higit na mahalagang bagay. Kailangan nyong matutuhan ang higit na mahalagang bagay mula po sa banal na Espiritu. Upang tayo may matutuhang espiritual, dapat nating gawin o sundin ang ating nalaman o naunawaan. Yung iba po nakikita ko, parang napakaraming alam, pero hindi naman po isinasabuhay. Ang taong ganito, wala talagang nalalaman. Kaya seryoso po ito, problema po ito kapag alam lang pero hindi ginagawa. Ang sino mang hindi sumusunod ay mawawala sa kanya ang lahat ng nalalaman niya. Tandaan niyo po. Sa awit 119 verse 105, sabi rin po, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Ang salita po ang nagtuturo sa atin ng daan mula sa sanlibutan tungo sa langit. Kaya sabi ng kanta, ang salita ng buhay. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Paano tayo makakasunod kung walang liwanag at madilim sa sanlibutan? Liwanag ang salita na nagtuturo sa atin ng paunti-unti. May ibang mga tao nagtatanong, anong dapat gawin ng mga Kristiyano para hindi na sila makagawa ng kasalanan? Kailangan ko lang bang manalangin ng husto? Sabi nila. Nagtanong pa siya, gaya ng pagtikom ng aking ngipin o bibig, makakaya ko kayang hindi makagawa ng kasalanan? Hindi niya magagawa yan kung gayon ng ano ang dapat gagawin. Sabi po sa 119 sa Psalm verse 9, paano pananatiling dalisay ng kabataan ng kanilang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Sa verse 11, iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Kaya madadalisay ang pagnanasa ng kabataan sa pamamagitan ng salita. Kung iyong babasahin, sasauluhin, matututuhan ng salita, ay mapuprotektahan ka po mula sa kasalanan na maaaring gawin ng kabataan. Kaya para hindi magkasala, anong sabi? Ingatan ang salita sa iyong puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Ayos lang ba na parang inilalagay ang salita ng Panginoon sa isang backpack o lagayan lang? Dapat ay nasa ating mga isip ito. Sa ating pag-iisip, dapat natin itong matutunan, i-memorize, sundin at pagbulayan. Maging sa Psalm 119 verse 133, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ng kasamaan. Kaya Panginoon, pakiusap panatilihin mo ako unti-unti sa iyong salita. Dapat nating maingat na sundin kada hakbang natin ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, huwag nating alalahanin kung ano ang salita at gawin kung ano ang makakapagpasaya sa atin. Kaya sabi, gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ng kasamaan. Ang pagmamahal sa salita ng Diyos ay pareho rin po sa pagmamahal sa Diyos. Ang maging malapit sa salita ay pagiging malapit sa Diyos. Kapag lumayo sa salita, lalayo ka rin sa Diyos. Kung kayo hiwalay mula sa Diyos, mas lalapit po kayo sa sanlibutan. Magkaiba po yan, magkabila. Kaya kung malapit ka sa Diyos, lalayo ka sa sanlibutan. Kung malayo ka sa Diyos, malayo ka rin o lalapit ka sa sanlibutan. Kapag tinignan natin ang asal ng isang tao habang nakikinig, malalaman po natin kung ano ang kanyang spiritual na kondisyon. May ilang Kristiyano na bukas ang mata upang magtuon ng pansin sa Biblia at maingat na nakikinig po ng sermon, subalit nakikita rin po natin yung iba naman parang maayos sila sa labas.
Pero minsan, labas-masok sa sermon hall at sasabihin nila, paulit-ulit na lang yung sinasabi ni pastor. Huwag pong ganyan. Ang una pong prioridad sa ating Christian life ay salita. Kaya sabi po sa Psalm 1 verse 2, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Araw at gabi po. Sa verse 3, siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Kaya ang punong na itanim sa tabi ng agos ng tubig ay hindi po matatakot dumaan man ang init ng araw. At ang mga dahon po nito ay mananatiling berde at namumunga kalaunan. Sa Colossians 2:7, na nakaugat at nakatayo sa kanya at matibay sa pananampalataya. Ang kahulugan po ng nakaugat at nakatayo sa kanya at matibay sa pananampalataya ay nakaugat at nakatayo sa pamamagitan po ng Biblia. Nakakita na po ba kayo ng isang punong nakaugat na nabunot ng humihipang bagyo? Hindi po. Ang mga punong malalim na nakaugat ay hindi tutumba magkaroon man yan ng bagyo. Maalugman ang mga sanga nito. Sa kabilang banda, kahit mayroong pong maliit na kahirapan, ang mga ibang tao po na hindi po deeply rooted, sila po ay natutuyo at natutumba. Kaya dapat po tayong malalim na nakaugat sa salita ng Diyos. Para po makapamuhay ng normal na buhay Kristiyano, tandaan natin una po sa lahat, dapat po tayong magnais sa salita ng Diyos at matuto sa Biblia ng may pananabik. Matuto po tayo ng gusto. Dapat po tayong magbasa ng Biblia araw-araw. At isa pa po, dapat po tayong mag-aral ng gusto ng ilang mabubuting mga libro na nagpapaliwanag ng tungkol sa Biblia dito po sa ating church. Ang mga Kristiyano ay dapat pong patuloy na mag-aral hanggang sa sila na po ay tumayo sa harapan ng Diyos. Kung tuloy-tuloy po tayong mag-aaral, hindi po tayo magkakaroon ng pagkalimot. Tama po? Patuloy na magsaulo. Sa Job 23 verse 12, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi, pinagyaman ko ang mga salita ng kanyang bibig sa aking dibdib. Kaya higit pa daw sa kanyang kinakailangang pagkain, yan ang sabi ni Job. Mabuti po ang kumain ng 3 beses sa isang araw, alam natin yan. Subalit ang hindi magbasa ng Biblia sa loob ng isang araw, ano po kaya ang mangyayari sa iyo? Ni hindi nila alam kung nasaan ang Biblia nila. At sa araw ng Panginoon kapag linggo, inaalis nila yung alikabok sa kanilang Biblia upang dalhin sa pagdalo nila sa church. Ganyan ba ang buhay Kristiyano? Kung hindi mabuti yung pagkain mo, ibig sabihin, ay hindi ka kumakain, baka patay ka. Wala pong halaman o kaya'y hayop ang anuman na nabubuhay ang lalago kung hindi sila kumakain. At isa pa, natanggap na po natin ng walang hanggang buhay, kaya dapat po tayong lumago sa salita. Tumanggap ng bagong biyaya at buhay, at tumanggap ng kalakasan. Sa Psalm 119 verse 103, napakatamis ng iyong mga salita sa panlasa ko. Ang salita po ay dapat na matamis. Subalit, kung ang TV ay masaya, ang walang kabuluhang usapan sa inyo ay masaya, subalit ang pagbabasa ng Biblia ay gaya ng buhangin at gaano ngang kapangit ang lasa nito para sa inyo, ngayon tanong ko po, kung ganyan kayo may problema po kayo, maaari ito ay walang buhay o ang pananampalataya ay mayroong sakit. Ang pagkain po ay masarap sa isang normal na tao. Lahat po ng pagkain ay maaari nilang kainin. Para po sa akin, lahat po ng pagkain ay napakasarap. Kung ang Biblia hindi matamis, kung hindi matamis sa inyo, ay may problema po kayo. Sabi po sa Psalm 119 verse 18, sabi po, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Kaya tuwing nagbabasa po tayo ng Biblia, dapat po tayong manalangin. Sabihin natin, Diyos, hayaan niyo pong maunawaan ko ang salitang ito. At hayaan niyo pong malaman ko ang kahangahangang kalooban at lihim ng Diyos.
At dito rin po sa Psalm 119 verse 147 at 148, babangon bago magbukang liwayway at tumadaing ako. Ako'y umaasa sa mga salita mo. Ang mga mata ko'y gising sa gabi sa mga pagbabantay upang sa salita mo ako'y makapagbulay-bulay. Dahil ninais niya po talaga ang salita. Maging ako rin po sa gabi dumadaing. Sa pagbubukang liwayway binabasa ang Biblia. Dahil ito pong mga awit na ito, mahal na mahal niya ang salita. Mga kapatid, kung hindi po kayo makatulog, bangon po kayo at basahin ang Biblia. At kung kayo ay antukin, maaari na kayong matulog ulit. Huwag po nating sayangin ang ating oras sa walang kabuluhang pag-iisip. Kaya kapag hindi po kayo makatulog, bangon muna at magbasa kayo ng Biblia. At hinahayaan po ng Diyos na maunawaan, kapag ganun, yung binabasa mo, kung may pagnanais ka, maging ako rin po, kapag hindi ako makatulog, bumabago na ako uli at nagbabasa. At doon po hinahayaan ng Diyos na maunawaan ko po ang ilang mga talata na hindi ko po alam noon. At maaring maunawaan ng mga pastor ang kamanghamanghang mga bagay sa pamamagitan po ng meditation. Kung tayo po ay magpapatuloy sa pagbubulay-bulay, pagbabasa at pag-iisip ng paulit-ulit sa Biblia, kung gayon, ipapakita po sa atin ng Diyos sa mga bagay na hindi natin nalalaman. Kaya nga po sa Isaiah 34 verse 16, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. At sabi rin po sa Apocalypse 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Kailangan po nating magbasa, makinig at matuto. At kung gayon, ito po ay pagpapala. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Kung hindi po tayo magbabasa, makikinig at susunod sa salita, ano pong biyaya ang aasahan natin? Patuloy pa rin po tayong dapat umasa sa Biblia sa biyaya. Huwag sa makamundong biyaya. Ang pagbabalang inaasam ng mga born-again Christian ay hindi po makamundong bagay. Kahit na mayroon po tayong lahat sa mundo, kung hindi po tayo mayaman sa Diyos, lahat po ay walang halaga. Kaya tayo po ay mag-aral ng Biblia ng gusto at magkaroon nawa tayo lahat ng normal na buhay Kristyano. Kapag naunawaan po natin ang salita, mas magiging malapit at mas iibigin po natin ang Panginoon. At dahil iniibig po natin siya, tayo po ay higit na susunod at makakakuha po tayo ng karunungan sa pamamagitan ng pagsunod. Dapat po nating bigyan ang Diyos ng kasiyahan at kaluwalhatian. At dapat din po tayong magandang salubungin ng Panginoon na siyang malapit na pong dumating. Ngayon manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na mahabagin, salamat po sa inyong biyaya na dinalaw ninyo kaming mga naiwan at naligaw sa aming mga kasalanan. Ginagabayan kami ng Diyos na mamuhay at sumunod sa pag-ibig at sa salita. Kahit na puno ng kasalanan ng sanlibutan ito at maraming kahirapan sa huling panahon, ng pagdating ng Panginoong Hesus na malapit na, kami pa rin po ay lubos na naniniwala sa Panginoon at alam naming kasama ka namin. Pamunuan niyo po, Panginoon, ang aming buhay sa pamamagitan ng salita, Panginoon. Pakiusap, gabayan po ninyo kami upang walang sino man sa amin ang mamuhay para sa aming sariling pagnanais o di kay mahumaling man sa mga makasanlibutang mga bagay, kundi mamuhay para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos sa aming natitirang buhay. Pakiusap, matapos na po sana itong salot na ito, sa lalong madaling panahon at bigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makagawa para sa inyo at makapagpahayag ng Ebanghelyo sa huling panahon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.